May isang sikreto sa likod ng mga chonky, chubby at fluffy na aso na kinagigiliwan natin sa internet. Isang sikretong madilim. Isang katotohanang kailangan nating harapin para sa kanila. Sigurado akong nakakakita ka na ng mga memes ng matatabang aso, di ba? Yung mga jokes tungkol sa pagiging chonky nila. Ang cute nilang tingnan, aminado ako. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na sa likod ng bawat tawa at bawat "oh, ang cute" ay may nag-aabang na trahedya? Na yung cuteness na yan ay baka simula pala ng isang napakalungkot na kwento. At dito natin sisimulan ang pag-uusap na to. Ito ang tinatawag nating ang mapanlinlang na cuteness. Kasi alam mo, minsan yung akala nating pagpapakita ng pagmamahal, yung sobrang pagkain, yung walang katapusang treats, yun pala yung dahan-dahang nakakasama sa kanila. So ano nga ba technically itong dog obesity? Well, simple lang naman ang definition. Sinasabing obese ang isang aso kapag ang timbang niya ay 20% o higit pa sa dapat na ideal body weight niya. At ang pinakamasakit na katotohanan, ito ang pinaka-common na sakit sa mga aso na pwede sanang maiwasan. Gaano ba ito kalala? Well, ang data medyo nakakagulat. Ayon sa pag-aaral, around 25 to 30% ng lahat ng aso ay obese na. At habang tumatanda sila, mas lalong nagiging seryoso ang sitwasyon. Umaabot ito sa 40 to 45% sa mga asong more than 5 years old na. Halos kalahati na. Isipin mo yun. Pero ano ba talaga ang kapalit ng bawat sobrang kilo? Ito na yung parte na baka medyo masakit pakinggan. Ito yung totoong presyo ng sobrang timbang. 2 taon. Pakiusap, tandaan mo ang numerong yan. Dahil yan ang posibleng mabawas sa buhay ng best friend mo kung siya ay moderately overweight lang. 2 taon ng pagsasama, 2 taon ng pagmamahal na posibleng mawala. Ano ba ang katumbas ng 2 taon? Ilang lakad sa parke ang hindi na mangyayari. Ilang good morning kisses ang mawawala. Ilang laro, ilang yakap bago matulog. Isipin mo lang, lahat ng masasayang alaala na yan pwedeng manakaw dahil lang sa sobrang timbang na akala natin ay cute. At hindi lang yung haba ng buhay ang problema. Kasi yung fat tissue sa katawan, hindi lang yan basta taba na nakatambak. Ito ay biologically active. Ibig sabihin, naglalabas ito ng mga inflammatory hormones na parang lason na nagbibigay ng constant stress sa buong katawan ng aso mo. At ito yung nagiging sanhin ng mga malulubhang sakit. Cancer, diabetes, sakit sa puso, hypertension, nakakatakot at mahaba ang listahan. Ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong. Kumusta naman ang aso mo? Obese ba siya? Handa ka na bang malaman ang katotohanan? May isang napakasimpleng paraan para malaman at pwede mo itong gawin ngayon din. Okay, sige. Gawin natin to ng sabay. Ito yung rib cage test. Una, ilagay mo yung palad mo na nakababa. Ngayon, gamit ang kabilang kamay, kapain mo yung mga buko mo o knuckles. Ganyan? Ganyan dapat ang pakiramdam ng tadyang ng aso na nasa tamang timbang. Hindi mo masyadang nakikita pero ramdam na ramdam mo. Ngayon, subukan mong kapain yung tadyang ng aso mo dyan sa may likod ng balikat niya. Kung hindi mo maramdaman, kung kailangan mo pang dianan ng husto para lang maramdaman dahil sa makapal na layer ng taba, malamang overweight na siya. Pero teka, huminga ka muna. Kung nalaman mong overweight ang aso mo, please huwag kang panghinaan ng loob. Hindi pa huli ang lahat, may pag-asa, may mga paraan para iligtas sila. At ito yung mga hakbang ng tunay na pagmamahal. Dito natin makikita yung pinagkakaiba. Ang maling akala, yung pagbibigay ng tira-tira sa mesa. Pero ang tunay na pagmamahal, yung pagsukat ng tamang dami ng dog food para sa kanila. Akala natin cute yung pagiging chubby, pero ang tunay na pagmamahal ay yung pagpapanatili ng kanilang ideal weight para sa mas mahabang buhay. So, heto ang plano. Simple lang. Number 1, ehersisyo. Kahit 30 minutes lang araw-araw. Number 2, tamang pagkain. Sukatin mo bawat meal. Huwag yung bahala na system. Number 3, maging matalino sa treats. Pumili ka ng healthy. 4, at ito, napaka-importante, iwasan ng table scraps. Ang pagkain natin sobrang maalat at mataba para sa kanila. At number 5, laging i-check ang timbang nila gamit yung rib cage test na ginawa natin kanina. Sa huli, ang lahat ng ito ay bumabalik sa iisang konsepto lang. Tunay na pagmamahal. Hindi ito tungkol sa itsura o sa pagiging cute.
Ito ay tungkol sa kalusugan, kaligayahan at sa haba ng buhay ng matalik mong kaibigan. Ang kinabukasan niya ay literal na nasa mga kamay mo. Huwag nating hayaan na yung maling akala ng cuteness ay magnakaw pa ng mahalagang oras. Bigyan mo siya ng regalong hindi mapapantayan ng kahit anong mamahaling treat. Ang regalo ng mas mahaba, mas masaya at mas malusog na buhay sa tabi mo. Iyon ang tunay na pagmamahal. Siyempre, isang napakahalagang paalala. Ang mga informasyon na pinag-usapan natin ay para lamang magbigay ng kaalaman at hindi ito isang medical diagnosis. Para sa tamang payo at para makagawa ng isang ligtas at epektibong weight loss plan para sa aso mo, please, kumonsulta ka sa isang lisensyadong veterinaryo. Sila ang pinakamagaling na makakatulong sa inyo. Kung love mo ang mga aso, please join Chill Dog Family. Marami pa tayong tips, tricks at cute moments na parating. Huwag magpahuli, mag-subscribe na!